Iran, desperado na, nag-offer ng malaking halaga. Ang katumbas nito ay kung sino ang makakapaslang ng US soldiers. Magkano kaya ang offer ng Iran at sino naman ang qualified na gumawa nito? Pag-usapan natin yan sa bidyong ito. Pero dating gawi mga kaibigan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng matamis mong like ang bidyong ito nang walang halong pagdadabog. Pakiclick mo na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Matagal-tagal akong nawala. Ngayon mga kaibigan ay August 17, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan pa rin sa gulong nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro. Nag-offer ng malaking halaga ang Iran. At ang kanyang offer ay kinakailangang magpaslang ng US troops. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, medyo may pagka-desperado ang offer na ito dahil lalabas na hindi na kinakailangan ng mga sundalo ng Iran upang sagupain ang puwersa ng Amerika. Hindi na rin kailangan ng mga missiles, rockets, drones at ano pang sandata upang paslangin ang troops ng Amerika, kundi mismong mga sibilyan na. At mga kaibigan, baka nagbabala ka na lumahok dito. Exclusive lamang ang offer na ito para sa Americans. Hindi kasali rito ang mga Pilipino. Kaya kung nagbabala ka ay huwag na. Well, diretso tayo mga kaibigan sa kung magkano nga ba ang offer ng Iran. Well, ayon sa ulat, magbibigay ang Iran ng $30,000. $30,000 sa kung sino mang mga Amerikano ang makakahuli o makakapaslang ng US troops. Malaki na nga ba ang halagang ito para sa ganyang task? Well, bigyan kita mga kaibigan ng iisipin. Yung $30,000 sa kasalukuyang currency, umaabot ito ng 1,845,825. 1.8 milyon pesos. Malaki nga ba o maliit? Mga kaibigan, hindi po ako nagbibiro. Hindi po ito haka-haka at lalong hindi ito gawa-gawa. Ipakita muna natin ang ating mga pruweba. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, ganito ang kanilang headline: Iran offers $30,000 bounty. Di ko na lang sasabihin, baka madali ang ating channel, for capturing US soldiers. Maliwanag yan mga kaibigan. Ito pa isa, ayon sa ulat ng France 24, ganun din ang sinasabi, Iran offers $30,000 bounty. Ayan, ilan lamang ito mga kaibigan sa napakaraming pruweba na inyong makikita sa internet. Balikan natin ang istorya mga kaibigan. Napakatinding strategy na naman ito na ginagawa ng Iran. Sapagat lumalabas nga mga kaibigan na medyo makakatipid sila. Kasi can you imagine mga kaibigan, $30,000 ang kanilang gagastuhin. Kesa ikumpara ito sa mga missiles na kanilang gagamitin, mga drones at marami pang iba na kung saan kung gagamit sila ng napakaraming mga missiles ay pinapasabog lamang ito ng mga interceptors ng Amerika o ng Israel at ibang bansa sa Middle East. Kumbaga kahit na mas mahal yung mga interceptors ng Amerika at ibang bansa, hindi maikakaila na gagasto pa rin ang Iran sa paggawa ng kanilang mga drones at mga missiles. Kaya idinadaan na lang nila sa ganitong paraan. At alam nyo ba mga kaibigan, hindi ito ang unang pagkakataon na ginagawa ito ng Iran. Sapagkat kung inyong matatandaan, nung buwan ng Mayo sa taong ito, may offer din ang Iran. At alam nyo ba kung anong offer ito? $50
million euros. Nako, napakalaking pera nito. At ano naman ang kapalit upang makuha ang 50 million euros? Nako mga kaibigan, kinakailangang kitilin ang buhay ni President Donald Trump. Mas malaki ang bounty ito kasi nga pinuno na mismo ng Amerika kumpara doon sa 30,000 na mga sundalo lamang ng Amerika ang kanilang ipapatumba. Sa kabilang dako mga kaibigan, alam na natin na napakatindi na ng bangayan ng Amerika at ng Iran, pero iba ngayon ang kanilang bangayan sabagat ang bangayang ito mga kaibigan ay agawan sa Strait of Hormuz. Naglabas kasi ng pahayag si President Donald Trump na ang Strait of Hormuz ay hindi na maging pag-aari ng Iran. Well, sino ang mag-aari ayon kay President Donald Trump? Ayon kay Trump, ang Strait of Hormuz ay magiging pag-aari na ng United States of America. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Tahasang sinabi yan ni President Donald Trump. And of course, pumalma rito ang Iran. Ayon sa Iran, hindi sila papayag na kukunin ito ng Amerika at nananatili na ang Strait of Hormuz ay pag-aari ng Iran. Ayon kay President Donald Trump, kinakailangan na sila ang kumontrol sa Strait of Hormuz dahil hindi na raw maghihirap ang ibang mga bansa sa kanilang pangangailangan ng langis sapagkat ang Strait of Hormuz ay gagawin daw ni President Donald Trump na kapaki-pakinabang sa lahat ng mga bansa na dadaan dito. Napaulat din kasi mga kaibigan noong mga nakaraang linggo na di umano ang Iran at ang Oman ay nagkaroon ng meeting at nais nilang patawan ng toll lahat ng mga barko na dadaan dito sa Strait of Hormuz. Hindi naman ito papayagan ni President Donald Trump. Kaya pilit na kinukuha ni President Donald Trump ang strait na ito para hindi lang isang bansa ang makinabang. Ang tinutukoy nito mga kaibigan ay walang iba kundi ang Iran. Of course mga kaibigan, marami ang mga umalma sa mga pahayag ni President Donald Trump dahil walang kaduda-duda na ang Strait of Hormuz ay talagang pag-aari ito ng Iran. Pero ayon kay President Donald Trump, hindi raw siya hihingi ng sorry sa lahat ng kanyang mga sinabi at seryoso raw siya na gagawing teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa mga pahayag ni President Donald Trump na aangkinin ng Amerika ang Strait of Hormuz? Hindi kaya ito ay isang napakalaking paglabag sa international law? Dahil alam naman ng buong mundo na matagal ng panahon na talagang kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz. Kaya lang mga kaibigan, yun nga, parang ang nakikinabang ay ang Iran lamang at nais ni President Donald Trump na buksan ito para sa lahat. O kinakailangang hayaan na lang ng Amerika ang Iran na kontrolin ng Strait of Hormuz at gawin kung ano ang kanilang nais. Mga kaibigan, ipaalamang inyong mga komento at opinion dyan sa comment section. Malugod ko po yung babasahin. So mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Kung isa ka sa mga sumusubaybay sa mga pangyayari sa gulo sa pagitan ng Amerika at ng Iran, Israel, Middle East at iba pa, nasa tamang channel ka dito sa Usapang Banal. Kaya kung nais mong maging updated ay huwag kalimutang mag-subscribe. So hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!